So yung mga friends, kumusta kayo ngayong araw? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong araw na ito. Pa-shoutout daw kay Tito Jeff. Hindi ko pa nare-record kanina eh. Hindi pa nag-uumpisa recording eh. Tingnan natin kung abutin pa. Ito ngayong araw nga pala is pag-uusapan lang natin ang anong tawag dun? Yung mga tunog na nakakainis, mga kakaibang tunog na nakakainis dito sa aking motor. Ako inis na napakadaming tunog na hindi ko malaman kung saan nanggagaling. Una dito sa part na to, may tunog dyan na maagitit na hindi ko alam kung talaga ako saan nanggagaling, kung sa manibela ba o sa shock. Tapos dito din mayroon pa, may parang ito, parang ganitong tunog yung dito sa may lever na para siyang, alam nyo ba yung tunog niya kapag ka kumakalog, yung parang nagtatama ang dalawang bakal, ganun yung tunog. Hindi ko lang malaman kung saan ang gagaling kasi parang hindi dito sa lever. Kasi kunyari hawakan ko to nakaganyan, hinahawakan ko siya nakaganyan minsan, pero natunog pa rin yung tunog na yun. Hindi ko malaman kung saan ang gagaling. Dalawa na agad yun dito sa may manibela. Tapos parang hindi rin naman dito sa side mirror. Yan, hindi naman kasi yan nakakalog ng ganyan kapag ka natakbo eh. Tsaka ano ba magiging tunog niyan kung sakali man na ito yung tumutunog? Parang hindi naman, wala naman tunog dito eh. So yung padalwa yun sa hindi ko malaman kung saan ang gagaling na tunog. Yung isa kasi nasolusyonan ko na, yung sa may axle ng swing arm, maluwag yung tornilyo kaya nalangit-ngit. Eh nung hinigpitan, nawala. Dito naman hindi ko alam kung saan nanggagaling talaga. Dito sa may unahan, kaya nakaka-emote. Tapos ano pa ba, abot pa yata Tito Jeff. Sila ba to? Ay hindi yata sila to. Tito Jeff. Shoutout kay Tito Jeff daw. Yun, mga bagay na yun hindi ko malaman kung saan ang gagaling, kaya nakakabugnot. Yung sa passenger foot peg naman sa kaliwang side, madali lang naman yun. Lalagyan lang naman yun na lubricant at mawawala na yung tunog. Tapos meron ako nadidinig doon sa loob ng seat na isang washer na hindi siya naiipit ng tornilyo. Kagara, katigas pihitin ng tornilyo. Tapos yung washer hindi naman naiipit ng tornilyo, kaya nakalansing siya sa loob. Pakita ko sa inyo mamaya pagkababa ng aking kapatid. Ang daming ingay. Tapos yung makina, feeling ko talaga is tune up na. Kailangan na i-tune up. Medyo makalansing na, parang yung valve clearance niya is hindi na normal. So parang kailangan na nga siya i-tune up. Hanap lang tayo ng time na habang may budget tayo. Medyo busy rin eh, kaso yun nga, hanap rin tayo ng oras kapag ka nagka-budget tayo. Kaya hindi masyadong nalilingilan pa. Napakadami. Tapos yung disc brake ko sa una madumi na. Ag sa ingay din. Kaya nakakainis eh. Nainis. Feeling ko yung mga maingay na parts eh yung mga stock parts. Karamihan dun sa mga ko eh, yung sa mga nadidinig ko na natutukoy ko kung saan is yung mga stock parts eh. Saan ba tayo pwedeng tumabi dito? Pero pagka ganito, hindi masyadong dinig yung mga ingay na yun. Kapag wala kayong helmet, dinig na dinig nyo. Pagka ako'y nabiyahe dun sa amin sa looban, sa amin lang, dun sa barangay, minsan hindi na ako nag-helmet. Tapos
madidinig ko na lang ay may nagkakalansingan na. Pinakamalala itong ano eh, itong sa may footpeg eh, talagang nakakarindi eh. Gawa yung pinaka washer nya naikot, nagbabibrate ba ay naikot. Yun yung maingay, yun yung dinig na dinig ko kapag na nagbabiyahe ako ng walang helmet. Tapos yung stand, isa pa yun, ingay din. Tsaka yung pagka nalulubak ka, apakaingay, nakalog. Daming naglilinis sa mga mga tupad. Tigil tayo dito. Papakita ko lang sa inyo yung sinasabi kong washer sa ilalim ng seat na hindi na iipit ng ng tornilyo. Inalis ko muna yung sticker at ako'y naririndi. Gawa ng nagbakbak. Yan o. Ito hindi siya naiipit. Yan yung maingay dito sa loob. Hindi ko alam kung bakit ganun yung design niya, kung hindi ba siya talaga naiipit o sala lang yung pagkakalagay. Yan o, naalog. Bukod sa naalog yan, maingay din to. Yan. Tapos ito sa footpeg, ito naikot yan o. Yan, isa pa yan nakakarindi. Tapos itong sa makina, yan o, may nakakalakalansing na siya na maninipis lang naman na tunog, pero hindi ganun kalakas. Pero feeling ko doon yun sa may cams, sa may, hindi pala sa may cams, sa may valve. So siguro yun nga yung dahilan, kailangan na siyang i-tune up. Ito yan ang tunog niya after 20,000 odo. Kailangan na lang talaga natin siya i-tune up. Saan kaya talaga nang gagaling yung tunog na yun? Naiinis ako eh. Yun siya mga friends, mga kakaibang tunog nitong motor ko. Ngayong siya ay 20,000 odo na. Nakaka-stress siya minsan, pero minsan kailangan mo nilang tanggapin na may mga ganun tunog. Lalo na kung hindi naman siya nakaka-apekto sa makina, gaya ng mga screw na yung mga washer na nandito sa loob ng upuan. Tapos itong footpeg, ang footpeg mula umpisa ganyan na yan eh. Parang kailan bago pa lang yata yan, ganyan na eh. Kaya ano siya, ang tawag doon, given na yan na may ganyan tunog. Parang oo nga, bago pa yan, ganyan na. Lalagyan ko na rin yan ng langis eh. Dati nilalagyan ko na rin yan ng langis. WD-40 pa nga nilagay ko dyan dati. Para lang mawala yung kanyang tunog. Tapos ngayon lalagyan ko na lang uli pagka Tapos dadalhin ko to kay Boss Win. Kailan kaya? Baka mga November 30. Sana bukas sila. Holiday yun eh. Wala eh, kagara eh. Napakadami niyang napakadami niyang tunog na ako eh hindi satisfied. Gusto ko ba ang motor ko eh, ang tunog eh parang bago pa rin. Grabe no, 2 taon na pero gusto tunog eh bago pa rin. Pwede naman siguro yun, di ba? Tunog bago pa rin kahit na 2 taon na, 20,000 odo na. Grabe no, 20,000 odo na agad ang motor ko. Kahit hindi ko masyado napapagagamit, bilis ng panahon eh. 2 taon na agad ang nakalipas. So yun mga friends, yun yung mga tunog na nakakairita dito sa aking motor. Yung tunog ng preno sa una, yung maingay, tapos yung umaagit-it dito sa may bandang unahan, sa may leeg ba o sa shock. Tapos yung mga screw or washer na hindi naiipit ng screw doon sa loob. Tapos yung footpeg, tsaka yung valve clearance niya na malaki na yata ang kawang. Markules pala ngayon.
Ano Merkules na pala. So yun lang mga friends, at kung umabot ka dito sa part ng video na to ay maraming salamat. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe at nagustuhan mo to, subscribe ka na para updated ka sa mga content natin sa mga susunod na panahon. So yun lang mga friends, lagi lang ako may konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace. Wala, nakalimutan ko mag-gas. Nakalimutan ko mag-gas.